This is Galactic Shark. I'm a full-time content creator. And my name is Chairman D, a dad of two and an entrepreneur. Ito ang ating week 4. Last week, sabi namin, yung topic namin is about parenting. Pero medyo dinelay lang namin ng onte para sa mga guests. And pag-uusapan natin today is about hobbies. Dahil pupunta tayo sa... Mias! Yan, sa Manila International International- Auto Salon. Hindi yun. Salon yun! Oo. Show! Show ba? Oo! Manila International Auto Show. By the time this video is posted, third day na. Thursday, Friday, Saturday. Thursday, first day. Today, pag-uusapan natin is all about hobbies. Hobbies. Ang ating source of joy. Maliban sa ating mga asawa. Mm. Number one pa rin syempre yung mga wife natin. Baka pag silosan pa yung hobbies eh. Sabihin, hindi sila yung number one. Switching from yung previous weeks of heavy family baggage, today is yung heavy financial baggage na galing sa hobbies. Kasi nga, ganun talaga yung hobbies. Siyempre, yun yung nagpapasaya sa'yo, yun yung mga ano sa'yo. Ginagastos mo talaga. Minsan, hindi mo naiisip kung magkano na yung nagagastos mo sa hobbies. Before natin ituloy, meron kaming TikTok, meron kaming Instagram, meron kaming Facebook, meron kaming YouTube, and most especially, meron kaming... Spotify. Yes. And thank you sa lahat ng listeners. We're doing great. We're doing good. Really good. Maraming salamat sa mga nag-subscribe and nakikinig ng podcast na to sa Spotify kasi based sa analytics namin, ang dami talaga nakikinig. Thank you. And maraming nakikinig pero onti lang yung mga nagko-comment. So kahit na wala kang i-comment na maganda, kahit ano lang, mag-comment ka lang na parang, toy na mo, gano'n. Kahit insultuhin mo kami. Kahit insultuhin mo kami sa comments, okay lang. Basta mag-comment kayo. In a world where success is measured by likes and engagement, meron tayong desperate need to actually touch something real and to have control. Kasi marami tayong mga bagay na hindi na makontrol, maraming mga bagay na Yung unpredictable. gasolina, hindi natin makontrol. Magkano na yung gasolina as of this recording? 150. Ay, wait, gas unleaded mo tayo. 90 na. Average na, sa 90, may iba almost 100. Ang diesel, Diesel 150 na. 150. By the end of the month, magto 200 daw. Oo, baka ba? Parang by next week, 200 na. Maraming mga bagay na hindi natin kaya kontrolin, maraming mga bagay na super unpredictable. Kaya siguro tayo naghahanap ng mga bagay na kaya natin kontrolin, which is yung hobbies. Asawa nga. natin. Hindi, parang tayo yung nakokontrol. Yun nga, hobbies. So today, we're going to unpack our existential crisis and trading our free time for hobbies and projects. Sa episode na to, pag-uusapan natin if hobby ba talaga or therapy. Parehas siguro. Pero yun yung excuse ko na lang, parehas. Sa ating deep storage segment, tatanungin kita, ano ba ang mga hobbies mo ngayon? Or ang hobby mo, ang main hobby mo ngayon, ano? I have two. Yung isa hindi ko nagagawa. So hobby pa ba yun pag hindi ko na nagagawa? Lego, building bricks. Pang mga matured lang yung mga ganun, hindi yun ginagawa ng mga bata. Second is pagmumotor. Kaya nga ako In costume siya ngayon. Oo, kasi nakamotor ka pumunta dito, naka-Vespa. What's up, VCM? Ano yung VCM? Vespa Club Marikina. Tsaka VNPH, Vespa Nation Philippines. As a Vespa enthusiast, hindi ko alam kung ano yung tatanong. Wala ko alam dyan pero talk about it. Alan, yung luho, yung gastos, yung community. Lahat, anything about Vespa. Bakit mo siya nagustuhan in the first place? Tapos, we'll go from Ako there. yung type of guy na gusto kasi classic. I mean, may mga gusto ko parehas. Gusto ko may modern din, may gusto ko classic. Pero I'm leaning more towards sa classic. And kung usapang classic sa motor, wala nang ibang panlaban dyan kundi Vespa. Maraming mag-disagree, sabihin pangalan lang naman yun. Pero iba kasi yung quality ng Vespa. It's very different sa ibang mga classic na motorcycle. Iba yung comfort niya, iba lahat eh. Ultimo yung yung manibela, yung hand grip niya, it's very different. Kumbaga ramdam mo yung pagiging premium niya. Na-try ko nang umangkas sa Vespa mo eh. Hindi siya Hindi siya komportable. Hindi siya komportable eh.
So, hindi siya pang-angkas. Hindi siya pang-angkas. Ayoko rin yung angkas wife ko. Mm. Kasi ang hirap. Hindi lang para sa angkas, pero pati sa driver mismo, hindi talaga siya comfortable. Mm. Especially para sa mga tulad ko na maikli yung mga bias. Mga short-legged. Ang hirap. Pero yun nga, maganda kasi siya talaga. Ang only disadvantage is pang-takbong pogi talaga siya. Which is, I Mm. think, given naman na yun. Hindi siya super bilis. Hindi siya super bilis. Kasi hindi talaga. So, ano siya, designed siya for comfort, Comfort and yung And- chill ride lang. chill ride, Oo. and aesthetics. Usapang stock lang tayo kasi and kahit anong vehicle naman, kung gusto mong pabilisan, papalitan mo lang yung mga makina, etc. etc. Bibilis na yan. Pero usapang stock mo tayo, hindi siya mabilis. Ang bagal niya. Like, ano ang max, niya, Sa speed? akin, max is 100. Tapos hindi na lumalagpas doon. Yung Chinese, hindi pa Chinese. Kimco motorcycle, which is hindi yun yung big three brand na Yamaha, Honda, basta ibang brand. Mas mabilis pa doon. Yung NMAX, di hamak na mas mabilis din doon. Sobrang iwan na iwan ng Vespa. Pero again, I'm after doon sa pangarap ko magkaroon ng Vespa, yung pagiging classic niya. It's an icon na pagdating sa scooter. Actually, dati baka hindi mo to alam. Dati, ang tingin ng mga tao sa mga nagmo-motor is yung mga bad boys. Yung mga biker boys. Ganun. Oo. Tapos nag-start mag-shift yung image because of scooters, which is nag-start yung Vespa. Doon na medyo naging Pero classic nga no? Classic look talaga mukha siyang 170s, 80s yung... Hindi siya kasi syempre, usually like ako, wala naman akong hilig sa motor. Pag naisip ko pag sinabing motor na mahal, ang naiisip ko is yung mga big bike. Hindi Vespa. Kung manglalason ka or manghihikayat ka sa mga tao na bumili ng Vespa, ano yung number one selling point? Ganda lang. Ah? Hindi, yun lang talaga, ganda lang. Premium. Oo, ganun. premium siya. Oo, marami naman talagang motor mas maganda sa Vespa. Admitted din naman yan. Maraming big bike dyan, mas maganda pa sa Vespa. Pero when it comes to classic niya, again, Vespa na talaga number one. If ipipilit mong may iba dyan, it's because bitter ka na lang. Ano ba yung iba? Ano yung mga iba? Fajo, Giorno, maganda. Honda. May bago ngayon yung sa CF Moto Aura, hindi ko alam kung anong pronunciation nila. Then meron tayong Kimco Like. Lahat naman yan magaganda. Pero again, number one pa rin Vespa pagdating sa classic scooter. Kaso, lasunan doon. Iba yung community doon. So, since medyo pagdating sa scooters na sa ganong category, mahal siya. Nasa siya 200 plus. Technically, sa price niya, pwede ka makabili ng big bike. Kaya lang makabili ka ng big bike na nasa, ang brand kasi usually nasa 240, 230,000, depende sa model. Kaya mo na bumili ng ganong big bike eh. Yung community nga lang dyan is lasunan. Ibang-iba yung presyo ng parts niya. Yung, kaya yung Vespa Marikina, lahat sila doon naka-cardo. So, ano yung cardo? Cardo is yun yung headset, head unit para magkausap-usap kayo. Habang habang nag-ride. nagmotor. Ang cost nun is 15,000 isa. Yung kinakabit sa helmet. Oo, merong mumurahin nun, may 2,000 ibang brand. Pero syempre, dahil Vespa yan, parang kailangan lahat mahal. So, 15,000. Usually sa mga members din dyan, mga helmet nila, yung nagkakahalaga ng 15,000 to 30,000. Pataas. May mas mura, pwede naman. Pero, ewan ko, parang status symbol siya. Okay. Hindi ko teka lang. Hindi ko sinasabing ano. Hindi sabi lahat mayaman ako, ginapang ko para makabili nun. Pero majority sa mga bumibili nun, may pera. May pera talaga. Feeling ko, yung mga merong Vespa, meron na rin silang isa pang motor. Hindi yun yung pang nila, pang Marami, daily. actually. Marami sa kanila may big bike maliban pa sa Vespa. Kasi yun yung sa presyo ng Vespa kasi kaya lang bumili ng big bike na. Nalayo ba ako? Sorry kung medyo na Hindi, okay lang. Helmet, mahal, tapos parts. Yung mga simple accessories, may NMAX ako dati. Para makabili ka ng magandang klaseng side mirror ng NMAX, kailangan mo lang budget 1,000. Medyo malaki-laki na yun kasi may bibili ka 300, 500. Pagka branded na side mirror ng NMAX, 1,000 to 1,500. Sa Vespa hindi. Ang side mirror niya dyan, parang side mirror ng kotse. Yung presyo. 4,500, 10,000. Yung side mirror ng akin is 4,500. Tapos yung apakan,
4 plus din. Yung rack dun sa gitna, sa food truck na hindi ko naman ginagamit. Mm. Magkano? Sa 4 plus din. Isa na ako sa pinakatipid sa club namin. Isa na ako sa pinakawalang binago. Yung iba sa kanila doon, bihira sa kanila yung bibili ng tambucho na mumurahin. Hindi lahat, pero majority sa kanila bibili ng tambucho tig 40,000. Ang mugs na binebenta nila doon, 40,000, may 100,000. Dalawa lang yun. Dalawang mugs lang yun. Mas mahal pa sa mugs ng Velos. Yung sa Velos, 30,000 kasama na Apat na. gulong. Apat na kasama na paggulong. Sa Doon, Velos pa, dalawa, maliit. mugs pa lang Tapos, yun, 40,000, 50,000. wala pang gulong. Tapos depende sa brand, merong 100,000. Mm. Ay, wala, luho talaga siya. Hindi siya, pang-practical. Mm. Pero masaya. Yun talaga yun. Yun talaga yun. Na-declare ko naman lahat kay Mrs. Na-declare ko naman kay MJ. So, di ako natakot kahit malaman mo. Tatakot. Oo, natakot. Ayun. Marami pang gustong palitan pero walang budget. Ako naman, current obsession. Ako kasi, never ako naging car guy. Like, hindi ako car guy. Pero ever since na nakuha ko yung Sentra, sobrang obsessed ko sa mga naka-follow sa akin since 2020. Alam nyo na I cannot stand not knowing something. So kapag meron akong bagay na gustong malaman, research talaga ako, ino-obsess ko talaga down to earth. down to the final detail. I-research ko talaga yan. So yun nga, so nakuha ko yung Sentra nung December. Dami niyang gas-gas, Diyos ko. Doon ako umangkas sa Vespa. Sorry na. Kinuha ko yung Sentra. First of all, bakit nga ba Sentra? Nung una kasi, like, wala naman akong preference sa kotse. Like, habang pinag-iisipan ko maigi, parang hindi ko naman kailangan ng malaki kasi dalawa lang naman kami ni Mitch. Tapos si Hali, yun lang naman ang sasakay. So parang sabi ko, sige, okay na ako sa sedan. Ayoko pa nga nung sedan dati. Naalala mo, binabash ko yung itsura ng sedan. Sabi ko, ayoko ng sedan. Gusto ko ng hatchback, ganyan. So nakuha ko na yung Sentra. Na-realize ko, maganda pala yung sedan. Ang daming storage nung trunk. Ang laki ng trunk compared sa mga hatchback. Anak ni Vegeta. Oo, si Trunks. Si Trunks. So, nakuha ko na yung Sentra. Na-realize ko na parang sabi ko, ang daming gas-gas. Luma na kasi to. Yung Sentra ko is 2004 Nissan Sentra N16 1.6. Nissan Sentra GS. 2004. 22 years old na yung kotse. What the hell? Anyway, black siya. Na-realize ko rin na pag black pala, kita lahat ng gas-gas. Kita lahat ng alikabok. So, isa pa yung pain point. Eventually, so, nung December na ko, medyo wala pang budget. Tapos, syempre, kinailangan siyang parehistro. Bumili ako ng head unit kasi maarte ako, hindi ko kaya na walang CarPlay pag nagda-drive. Bumili ako ng dashcam kasi para sa akin, sobrang importante ng dashcam. Necessity na kasi. Hindi na Pati siya. yung head unit, to be honest, necessity na siya yung meron kang maps, navigation. For navigation purpose, necessity Napakadali. Ang hirap kasi pag sa phone eh. Oo. Feeling ko kaya ko namang to live with phone yung gamit. Kaso syempre, naka-on lang yung phone mo eh. Convenience. Tsaka yung baterya ng phone mo, di ba? So, maganda yung may head unit pa rin. So, yun, bumili ako ng head unit. Bumili ako ng dashcam, which is, magkano na yun? 15,000? Head unit tsaka dashcam, 15,000. Gusto ko ikwenta mo yung dashcam na binili mo. Kasi, yung Sentra ko, dalawa yung camera sa likod. Sobrang nagmamadali kong magkaroon ng head unit tsaka dashcam. Yung head unit pala, meron na siyang kasamang reverse cam. Yung dashcam, may kasama pa rin ng reverse cam. So, yung Sentra ko, dalawa yung camera sa likod. Okay na yung overkill kaysa wala. Okay na yun. Okay na yung dalawa kaysa wala. Sige. 15,000 na gastos ko dun. Marami pa siyang gas-gas. Plano ko siyang ipa-wash over and stuff and ipa-refurb yung stock mags. Ang proud ako sa Sentra ko is everything under the hood, goods na. Kasi nung nakuha ko yun, actually, very alaga siya nung may-ari. All good in the hood. Very alaga siya nung may-ari kasi 2004 yun eh. Literal na kinuha siya nung 2004. Tapos na-maintain niya. Nung nabili ko, bago yung transmission, bago yung baterya. Ang pinagawa ko sa kanya, pinagawa ko yung brakes. Kasi syempre, yun yung pinaka-importante. Okay na. Importante ba brakes? Yun ang pinaka-importante. Okay na tumigil ka kesa yung hindi ka tumitigil. Diba? Kung titirik ka, titigil ka eh.
Abala lang. O, abala siya. Pero walang aksidente. Hindi ka ma-accident, titigil ka eh. Wag lang sumabog, syempre. Oo, wag Pero naman. may Pero kung may problema sa makina mo, tumirek ka, at least nakatigil ka. abala lang, gastos lang. Di ba? Pero Pero yung, ikaw mismo, your physical self, yung safety mo, oo, okay. safe ka pa din. Abala, gastos, safe ka pa din. Buti kung okay nga lahat, preno mo hindi. Di ba? Yun nga, yung sabi ko, mas okay na yung tumigil ka, kaysa yung hindi ka makatigil. Tapos galing ka Antipolo, pababa no, na walang ka ng preno. Diyos ko po. Anyway, yun nga, pinaayos ko yung preno. Magkano nagastos ko dun? Hindi ko na maalala eh. Pero pinaayos ko yung preno, pinaklean ko yung throttle body, naglagay ako ng bagong ilaw. Oy, shoutout nga pala. Shoutout sa Kaizo Customs, kay Nice. Christoph tsaka kay Kevin. Ang ganda ng ilaw ko, boy. Projector. Magkano yun? 14. Paano mag-project? Projector lights. Ang ganda. Sorry. Alam mo yung Alam mo project? alam mo yung kita mo yung linya? Oo. Inilaw mo. Ang Nakita ganda, ko. boy. Basta, kunwari may wall dito. Kitang-kita mo yung linya. Kita mo yung linya sa sahig. Sobrang precise na ilaw niya. Tsaka maganda kasi talaga. Yung nabasa ko nga dun sa sinabi ni Kevin is, oo, malakas yung iba. Pero ang disadvantage is para dun sa makakasalubong mo. Oo. Which could cause harm or parang accident pa sa kanila. Mabulag, masilaw. Oo. So, eto, kahit na super lakas nito, hindi mo mabubulag yung nasa harap mo unless i-high beam mo. Alas bulag. Yun, projector lights. Tapos, pinalitan ko yung dalawang suspension arm kasi every time liligo ko, gragagag gumaganon eh. Segue lang, sobrang kudos sa mga mekaniko. Kasi, mekaniko ng kotse. Okay. Kasi, sila lang siguro yung profession na nakabase sa sound effects. Kunwari, mekaniko ka. Boss, yung ano kasi, pag nag-drive ako, may tug-tug, may ganun eh. Alam na nila agad. Di ba? Kaya dapat actually alam mo yung tamang tunog. Oo, kasi, kunwari, sabihin mo, sasagot yung mekaniko, sasabihin, anong tunog? Jig-jig o tak-tak-tak. Pero, alam nila. Di ba? Pero alam nila kung precisely kung anong problema. Kaya mo ako, pagka may problema, may tunog yung sakyan na, may tunog, may problema, tapos may tunog, hindi ko ginagawa yung sound. Kasi wala ako sa tono. Ginagawa ko, nire-record ko, tapos siya ako pinaparinig. Tira mo yun, hindi best pa yun. Feeling big bike, bakit hindi maganda sa tenga, hindi masarap pakinggan. Hindi siya Mga cool. ganong tunog ng muffler. Oo, sa New Year tatanggalin yung tambucha. Ay, sa mga nakikinig, kung ginagawa niyo yung pag New Year, gusto ko lang malaman kung bakit. Kasi di ba, meron ako nakita mga video na, di ba, pinapatunog yung motor. Tapos, yung binubuhat. di ba, kunwari ako papatunogin ko, tapos ikaw din. Tapos pinagtatabi nila, yung parang, yung pinagtatabi nila yung dalawang motor, pinagtatabi nila yung tambucho, tapos parang sinasabong nila ng tunog. Tangina, kala mo magkakabingian yung dalawang motor, no? Gusto kong malaman kung ano ang purpose. Ako gusto ko lang malaman, bakit ganun yung utak nyo? Bakit ganun utak nyo? Hindi namin kayo minamaliit or something. Gusto lang namin malaman ano ang reason bakit kailangan patunogin yung motor tapos pinagdidikit yung puwet ng dalawang motor. Sabi ko nga sa'yo, di ba, agree to disagree. Gusto niya malaman bakit. Ako gusto ko malaman bakit ang tatanga nyo. Anong kagaguhan yun? Fuck, man. Anyway, nasa na ako. So, yun nga. Nasa na ako. Paki-blur na lang, sorry. Anyway, yun nga. Bumili pa ako ng dalawang gulong. Pero in fairness, naka-discount ako sa Blumentritt pala. Na-realize ko na sa Blumentritt is Kulay blue. sa Blumentritt pala, para siyang divisoria ng gulong. Kahit saan ka tumingin, may gulong. May bilihan ng gulong. Lahat ng size, lahat ng brand, lahat ng klase ng mugs, andun. So anyway, yun nga, punta ka ng Blumentritt. Marami ka na pagtanungan. Kakilala ng ano. Okay. Gusto ko sana tanongin sa ilang % ng mga yan ng Pilipino? Yung owners. Mukhang mga Chinese. Chinese. Mga Chinese nga. Chinese. Oo. Mga Chinese nga. Tapos, yun nga, doon ako nakabili. Naka-discount pa ako. Kasi, nakakuha ko ng Champiro 14s for like 2 lang isa. Which is mga 3,000 pataas yun. Isa. Champiro? Champiro yung ano, yung That's brand. Chinese brand, oh. Chinese brand. Pero maganda. Gusto ko nga point eh. Yung usual ng Pilipino, marami sa atin galit sa Chinese brand. We can't accept the
fact na ang ganda nung ano nila, ng quality ng products. Maganda Siyempre, hindi na. lahat. Oh, hindi Hindi lahat. naman lahat. Depende Pero, naman sa magkano binabayad mo eh. Pero ang ganda ng quality nila. ganda ng quality ng mga Chinese brands ngayon. Hindi na tayo nasa CDR King era eh. Oo. Dati, pag sinabi, ay, China yan. Ngayon, pag sinabi mo China, puta, BYD. Diba? Ang ganda. Ano pa? Ano pa Chinese brands? Yung Champiro, Chinese, ang ganda. Basta, magandang Shit, quality. baka hindi nyo alam, majority ng mga solar system, solar equipment dito galing Solar China. system. Solar system. Solar system na ano sa, Ah. solar power system. Yan. Solar power system. Majority doon, puro China. Chinese yun. I Yun think, nga, kasi puro galing sa China. literal manufacturing power talaga yung China eh. Tapos ang Pilipinas is consumers. Oo. Hindi naman lahat, pero maraming Chinese brands ngayon na maganda na. Kasi nakasanayan din talaga natin na kapag China, pangit. Tangit. Pero, ang ganda ng BYD. Ganda talaga ng BYD, boy. Gusto ko ng BYD. Rent na kayo, Genesis Transport Services. Pero naka-rent pa siya for 1 month. So next month na kayo mag-message. Hindi ako car guy, pero naging parang obsession ko yung kotse ngayon. Na parang ang dami kong gustong gawin, di ba? Ang dami ko na napalitan, tapos ang dami ko pang gusto. Nagpalit na ako ng, pinaka-latest ko yung ilaw eh. Again, shoutout sa Kaizo Customs. Ang galing nyo. Ang dami kong gustong palitan. Gusto kong ipa-wash over, gusto kong ipa-refurb yung mugs, gawing silver na stock look yung mugs. Gusto kong, actually yung lens ng headlights, gustong palitan. Sa pagkapera? Oo. Dami ko pang gusto papalitan. Marami ring may ayaw ng old cars dahil nga syempre old na eh. Pero para sa akin siguro kapag ma-restore mo siya finally sa parang sobrang gandang condition, sobrang satisfying. Ibang level naman yun. Meron kasi yung ma-repair mo lang, tama lang. Pero isa mo, if ma-restore mo completely sa kung ano siya yung parang originally, Imagine. parang brand new, shish, ang hot nun. Yun ang gusto kong gawin sa sentro ko. Gawin siyang mukhang 2004 na bagong bili. Ganun. All stock, bagong bili na 2004. Na parang nag-time machine ka sa 2004 tapos pag nakita ka ng Sentra, ganun. Yun yung gusto ko ma-achieve dyan. Sa ngayon, wala pang Sa- pera. Claiming na Oo. magkakapera, Kaya- manifesting. Kaya sa mga nakikinig, mag-subscribe. Subscribe para may pambili kami. Yes. Luho. Oo. Pag Teka, nag-subscribe akala ka, ko nung una pa charity para sa mga anak natin. hindi, Ba't ngayon para sa, charity, para sa atin. para sa atin? Para sa mga hobby. Meron pa kasi sa Vespa. Pwede, parang same naman sa cars, kahit anong sakyan. Meron silang mga original, may mga fake. Mm. Meron sila dyan mga emblem lang. Yung plastic na for example, yung Nissan. Mm. May ganun sa Vespa, papalitan mo lang yon, halagang 10,000 pesos. Sa Nissan, ganun din. Cover. Engine cover. Ah, Putik, papalitan mo. Ang pinagkaiba lang, may nakalagay lang na Nismo. Ilang libo yun? 10, 20K? kailangan mo ba? Hindi. Yung mga Pero maganda ba? yes. Yung literal na walang pinagkaiba sa quality, sa lahat. Basta lang may nakalagay na Nismo. Yung Libo. mga, talagang status symbol na lang Oo. yung ganung pyesa. Libo. Ultimo yung sa pedal, sa yung cover ng seatbelt. Seatbelt. Lahat. Basta may So, mismo yung... para silang spoon. 'Di ba sa Honda may spoon? Sa Nissan Fork. Nismo. Sorry. Sa Nismo, di ko alam. Sa Nissan pala yun. Nismo ang tawag. Masyado kami nag-enjoy sa pag-usap about sa hobby and medyo napag-usapan natin to kanina na ang hobby kasi sa sobrang dami ng uncontrollable and unpredictable na bagay sa mundo, yung hobby mo is one of the few things that you can control. Kaya feeling ko, kaya rin tayo nag-hobby kasi meron tayong control over it. Yung power of agency over your hobby. And bakit yung hobby mo na yun is nakakapagpa-stop ng existential dread? I think parang same lang ang weird ng example ko, parang alak. Temporarily, it brings you to a state na masaya ka lang talaga. Genuine happiness, gusto mo eh. Oo. Kaya mo nga naging hobby kasi gusto mo talaga siya. So, for temporarily, makakalimutan mo yung mga problema mo. Temporarily, makakalimutan mo yung mga baggages mo. Tapos, doon ka lang muna sa hobby mo. So,
Parang ako, pagka nag-ride, gets to ng lahat ng mga nagmomotor, I mean, ng mga mahilig magmotor. Siguro hindi kasama yung Lalamove tsaka angkas dun, no? Iba yung freedom pagka Ah, nagmomotor ka. mm. There is freedom pag nagmomotor ka. Especially kapag ka nagmomotor ka is yung when you're close to Mother Nature. Puno, hangin, view ng bundok, kita mo yung clouds. Huwag mo makita yung sky kasi nakatingin ka sa taas nun. Pero freedom talaga. Masaya eh. Anong masasabi mo dun sa mga dumadaan sa Marilaki na Magmumura ako, tangina nyo eh. Pwede mo kayo magmotor doon, pero just enjoy the ride. Wag nang, tawag dito, ilalabas pa yung tuhod. Sumusuperman? Oo. Bantayan nyo, kahit pumunta kayo doon 24 oras, hindi nyo makikita magmumukhang gago doon. Kasi, one, may pamilya tayo nag-aantay eh. Alam natin to. I mean, riding the motorcycle itself, meron na kagad risk yan. Tapos dadagdagan mo pa ng mga exhibition Katangahan. mo. Oo. Dadagdagan mo pa exhibition mo. Tapos, Gcash po. Ang tawag doon? Kakatok sa mga Kakatok puso. sa mga puso niya, Gcash po. Karamihan na aksidente doon, hindi naman na aksidente yun dahil purely accident. Ah, Alam nila yon, yung sabi nga nila, play stupid games, win stupid prizes. Stupidity. I'm sorry, you deserve it. mm. I said it. You deserve it. If you died, tiswa na kayo madamay na yung ibang inosente. Kasi ang hirap pagka na-aksidente kayo because of your stupidity, Yung because of your nandadamay. carelessness. Tapos mandadamay pa kayo ng iba. Di ba, ang daming kotse nun eh. Ah. Yung nasa tamang lane naman, pero dahil nag-overshoot sila. Overshit. Oh, okay din, pwede din. Dahil nag-overshoot sila, may nadamay sila ngayon. Tapos makukulong din yung driver dahil may investigation, kahit wala silang kasalanan. Tapos palalabasin pa na mabait yung pamilya, hindi na daw nila kinasuhan kasi parang sila pa yung mabait. Oh. Malamang hindi na dapat kasuhan. Ewan ko, baluktot din kasi yung batas sa Pilipinas eh. Totoo. Saturday lang, pumunta kami ng Lipa, Batangas para maggoto. Umuwi na kami. After magoto. Umalis kami 5 a.m., nakabalik kami 11 a.m. Goto lang, lomi lang talaga, tapos uwi na agad. And it was relaxing. Thank you rin sa wife ko for allowing me. Sa pagdadrive, super na-enjoy ko mag-drive pag gabi tsaka madaling araw. Pag hapon, hindi mo pagdadrive, tae na. Dahil ba sa init? Hindi, dahil sa traffic. Okay. Pero pag So kahit araw, basta walang traffic. gusto mo ng traffic, na-enjoy ko mag-drive. Lalo na kapag alam ko na yung dinadrive ko is nanggaling sa sarili kong pera, yung pinanggas ko nanggaling sa sarili kong pera, pinaghirapan ko, Oh, hello. binibuild ko siya para maging sobrang ganda for me. Tapos, yung kotse ko, dahil nga old car siya, it's paid for. Wala kang minamonthly. Well, kung old car naman, siguro approximately, dahil sa kailangan mong i-maintain yung Maintenance, old yeah. car, siguro, hindi ka man nagbabayad technically monthly, pero kung isusuma total mo lahat ng yung maintenance niya, para ka siguro nagbabayad ng 5K a month. Parang ganun, kung old car siya. Plus yung mga luho pa sa kotse, yung accessories and shit, tas gasolina pa. Hindi siya cheap na hobby, pero iba yung satisfaction pag nakikita mo na nag-improve kahit na onti-onti. Na-curious tuloy ako kung ano. Kasi kahit na paano, medyo sa middle class tayo. Diba? Aggressively mid. Na-afford natin kahit na paano yung mga luho natin. It makes me wonder tuloy kung paano anong outlet nung ibang taong hindi afford yung, and hindi to insulto genuinely curious ako kung paano sila pag-survive nang wala man lang silang outlet, kung paano sila, Oo, kasi hindi ko alam kung pagiging entitled ba to o ano, kasi totoo, kasi pag ako, yun nga, naghahanap ka talaga ng outlet, ng hobby, ng para motivation mo rin siya Oo, ganun, parang motivation. And kunwari ako, hindi ako nakakapaglaro or hindi ako bili ng mga gusto ko, parang nakaka-down. So, genuine question, paano nyo tinatackle yung everyday lives nyo? And na rin, parang, disclaimer number 3, we're not trying to be insensitive here. Yun nga genuine question. Kasi, if we have listeners out there na walang ganon, laban. Darating din yung time, hopefully, destined kayo para doon na ma-afford nyo rin yun, makapag-enjoy kayo.
Hindi yung puro trabaho lang, puro Mm. responsibilities. Hopefully, each and every one of us, makuha natin yung happiness natin beyond sa puro responsibility lang. Oo. Hopefully, lahat tayo may makuha din tayong yung wants natin. Hopefully, ma-bless kayo para magkaroon ng disposable income. And yung disposable income na yun, pambili nyo ng mga stupid shit. Genuine yan. Oo. Pero di ba, halangkot kaya? Kami na-experience din naman namin like is sobrang, fuck, wala talaga. Na-experience namin yun. Siguro, very thankful ako na, na medyo Siguro, okay kami. I think okay na rin na pagdaanan, discuss natin, at least, may onting motivation na we started from the bottom now, we're here. although sa akin, hindi naman sobrang from the bottom since compared sa majority siguro ng Filipino, I'm blessed with the mom na nakapag-provide and hindi kami well off, pero kumbaga meron kaming foundation kagad meron kaming suporta kagad kay mother dear sa kung ano man yung namin, gusto namin mag-business, medyo kulang sa puhunan, bangko de mama, gano'n. Pero, hindi ka namin take advantage, sorry, baka sakaling nakikinig ka. Pero yun nga, ang laking support kasi. Pero, pinagdaanan din talaga namin nung walang luho. As a kid, wala kaming birthdays nung elementary kami, walang celebration. And hindi kami malungkot, hindi kami bitter doon. Nasanay kami na, if you have nothing, wag niyong ipilit na mag-celebrate ng birthday, ng Christmas. Nasubukan namin yung Christmas as yung wala talaga at all. Sa bahay lang kami, walang handa, kasi wala. Mga ilang taong kayo nun? Ikaw, ilang taong ka nun? Elementary and high school. May high school din na gano'n din Pero since majority naman ng times na is napag-spend kami sa family, mga relatives, okay. Pero kung di kami pupunta doon, sa bahay lang kami, wala kaming wala kaming panggastos, wala kaming panghanda. And na-experience talaga namin yun. Kahit graduation, pinaka-graduation namin, Jollibee. Hindi yung hindi mag-invite pa ng maraming tao. Kasi kami lang. Di ba sa iba, kahit nakikita mong hirap na sila, magpapahanda pa. Oo. Tapos iuutang. Nagpapalitsyon, yung mga ganun. Yun yung wag yung gagawin. No? Importante may hobby kayo, pero be practical naman. Wag naman yung napag-usapan natin sa dating episode. Unahin nyo muna yung kailangan nyo. Wag yung iuutang nyo para lang para lang ma-fulfill nyo yung wants nyo. Kami naman baliktad. Nung bata kami, as in everything. Meron everything. Pero nung time na nag-college ako, dun yung... High school to college. Dun kami yung parang bragagag. Ganon. As in, wala talaga. Wala kayong pambayad ng kuryente. Na-experience ko, walang kuryente, walang tubig. At the same time, yung nag-iigib kami ng tubig. Yung kuryente, binabaliktad niyo yung yung kontador. Pag kami, binabaliktad yung kontador, ganyan. Nagkanda, leche-leche na yung buhay ko sa kakarebelde dahil dun. Kaya parang very thankful ako na yung family namin nakalagpas sa ganong situation. Kasi putang ina, ibang level talaga. Pang-plus mo yung aquarium. Sasabi ni ko, yung pang-plus mo ng inidoro, kinukuha mo sa aquarium. Di ko alam ngayon ko nalaman yan. Antindi. Kakandar-rebelde ako nun Nung time na yun, parang yung pride ko as a... Alam mo yung teenage angst? Pag teenager ka, puro ka hormones, diba? So parang... Hindi, responsibilidad yung gawin to. Ganyan. Hindi, wala. Hindi ako pwede. Alam mo yun, yung gano'n. Naggalit ka sa mundo dahil dapat nag-aaral ka pa, tas hindi mo naman responsibilidad na pag-aralin yung sarili mo. Iba yun? Iba yung galit ko nun? Yung pagre-rebelde ko sa mundo nun? Buti naman na. Okay na. Yun nga. Our point is, even for us naman, kami ni Shark. Yuck. Sa amin ni Josh, we didn't get what we have right now nang out of nowhere, andyan na yan. Hindi, yung mga... We worked hard. Yung mga meron kami ngayon, pinaghirapan namin. Like, literal na we worked hard. Nag-grind kami, pinaghirapan namin lahat ng meron. Hindi ko sinasabi na kapag maliit yung sweldo mo, hindi ka allowed na mag-hobbies. Ang gusto ko lang sabihin is, spend within your means. 'Di ba? Hindi yung tipong pag-usapan din natin to sa mga previous na episodes na Oo, yung uunahin yung PlayStation, upgrade ng bagong cellphone, bago magbayad ng bills, yung mga ganon. Isa na yun. So yung mga hobbies, it's a privilege para makapag-hobby. Hindi siya necessity. So if mag-hobby ka,
Unahin mo muna lahat ng necessities. Kung meron ka pang natitira, yun yung pan-spend mo sa stupid shit. Kasi gano'n naman, yun naman talaga ang hobbies eh. Stupid shit na masaya. Maliban sa pag-Vespa ko, maliban sa kotse, ano yung iba ko pang hobbies? Hobbies na pinaggagastusan. Oo. So, basta may gastos. Oo. Nasubukan ko ng mag-toys. Dami kong biniling toys. Dami kong biniling K-pop merch. Pagkano nagastos ko dun? Ayun, nasunog lahat. Ako, sakto-sakto lang sa K-pop merch. Gumawa ng onte pero hindi naman sobra. For sure, yung mga audience na kilala ka, alam na kung ano yung mga hobbies mo. So, yun nga. Mga Funko Pops. Ay, ang dami. Ito, Toys. fork knife. Fork knife. Yun nga, Beyblade. Beyblade. Cards pa ba? Nagka-cards ka? Wala na. Hindi ako nagka-cards. Wala na. Paano mo i-justify yun? Kasi ano yung kotse, kaya eh. Parang, hindi. Oo, Kasi ano to eh. feeling ko nga. Sasakyan natin to eh. Feeling ko nga kahit gaano kalaki yung gastos mo sa kotse, Parang ako sa justify motor, mo. nagpakabit ako ng fog lights. Tapos, kailangan to kasi pagkagabi madilim, iba nagagawa ng fog light or fog lamp. Hindi ko lang kung tamang tawag. Iba talaga nagagawa. Totoo naman. Pero, hindi ko siya necessarily kailangan talaga. So, pero yun nga, madali i-justify. Sa kotse, madali. Kasi, yung navigation, yung head unit, ano yun eh. Oo, yung ilaw, Yung importante ilaw, yan. kailangan yun eh. Safety yun eh. Pero yung Beyblade. Hindi kasi nga. Kasi yung mga gastos sa Beyblade, ano ba? Syempre, bibili ka ng Beyblade. 650 isa yun. Yun yung pangit. Yun yung mura. Yung Wait, mga di ba 400? Hindi ko na maalala. 650 650 isa. pangit. 650 isa. Tapos merong mga set na tigo 1.5, merong set na tigto 2K, merong mga Beyblade na rare na umaabot ng mga 10K, 15K. Paano ko i-justify? Kasi pag pumunta ka ng tournament, magbabayad ka. Pinakamurang tournament na nakita ko, 300. 450 yung iba, 500 yung iba. Pag maganda yung Beyblade mo, may chance ka manalo. Pag nanalo ka ng tournament, balik-balik. Ang tanong ko, next question ko is, na-justify mo ba talaga? Or yun lang yung sinasabi natin sa sarili natin? Ito na po ang segment na lolokohin namin ng mga sarili namin. Masaya eh. Ako, Lego. 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 Ayan, sobrang mahal ng Lego. Hindi ako bumibili ng Lego. Hindi ko afford pa bumili ng Lego. Baka naman. Lego, baka naman. Hindi ko afford bumili ng Lego kasi mahal ng Lego. Ano Pero to yung be fair ano? Kasi, Ano yung may brand na maganda rin na parang Lego eh. Top Toys. Top Toys, yun. Chinese brand. Pero maganda quality niya eh. quality ng Lego. To be fair naman. Iba talaga. Top Toys, meron pa yung isa parang Capda. Kalimutan ko na eh. Pero meron nabibili naman sa atin. So, Paano mo i-justify yung presyo nun? Kasi kahit papano, oo, mas mura siya sa Lego, pero libo pa din siya eh. Libo, oo. Ako kasi, since yung age ko naman, hindi naman siguro ako bibili ng Lego na 100 pieces lang kontento. Hindi, ayoko ng gano'n. Kahit sa Jigsaw Puzzle, gusto ko yung 1,000 pieces pataas. Yung challenging, yung something na hindi mo siya mabubuo in just an hour. So, yung mga binibili ko, since 1,000 pieces pataas yan, pinakamababa siguro, 2,000 pesos. Meron na akong spaceship. Meron na si Micah kasi. Gusto ni Micah ng Lego. Ayan, nandito na tayo sa segment na lolokohin natin sarili natin na kinwari yung mga laruan binibili para sa anak pero para sa iyo. Sabi ni Micah, sabi niya, Dada, I want spaceship. So, bumili ako, spaceship. Dada, I want jet. Bumili ako ng jet. Pero anyway, ako may gusto. Naiahal ako, pumunta akong China isang beses for work. Ang dala kong gamit, maleta, tsaka backpack. Yung laman, lahat ng gamit ko personal cash sa backpack. Yung maleta ko walang ibang laman. Lego lang. Hindi Lego lang. Ang ginawa ko pa lang para magkasya, yung box. Tanggal na disposable tupi. box, Okay. Tapos pinagsama-sama ko lang sa isang plastic lang, laundry bag, para hindi mo magkasama-sama. Tapos, ang dami ko na uwi nun. Kasi kung nakabox yun, hindi magkasya sa maleta eh. 3, 4 atay na uwi ko. Nagdala ko extra bagay para sa Lego. Pero pumunta ako for work talaga yun. Di ako pumunta ng China para lang bumili ng Lego. Pero ang gandang pangarap nun Imagine, pumunta ka ng China para lang bumili ng Lego. Pumunta ka ng Japan para lang bumili ng Beyblade. Mura dun eh. Why do you do it? I mean, anong klaseng hobbies ba yung trip mo? Ako, toys. Toys talaga. Like, kasi di ba sinasabi nila lagi, healing your inner child. Pero kasi nung bata ako, nakuha ko rin naman lahat ng gusto ko eh. So wala. Siguro, it's just, dahil masaya siya. Masaya. Na lang yun. Basta talagang, Masaya ma-feel yung joy ng pagiging bata.
Ako hilig ko talaga yung ano eh. Basta anything na binubuo ko. Jigsaw puzzle, Lego, Gundam. Pero Gundam hindi masyado kasi ang wala akong tiyaga sa, maliban sa sneakers, is yung ano, lilihain mo pa. Tapos gupit-gupit. Isasand mo pa para maging smooth talaga siya. Mm. Pero sa Lego, may tiyaga ako mag-Mighty Band. Hindi naman lahat, pero medyo maano ako doon sa mina-Mighty Band ko. Pagka Lego, yung Lego kasi talaga, sobrang ganda ng kapit. Pero yung mga Bootleg. mga bootleg na Lego, hindi ganun ka sobrang tight yung kapit niya. So yung iba doon, mina-Mighty Band or super glue. Pero tsatsaga ko naman yan. Kasi ano satisfying talaga eh. Pag natapos mo, parang kang ano. Pagkatapos mo, parang sa games lang din. Pagkatapos mo yung buong game, yung mission, natapos mo na yung mother, natalo mo na yung mother. Yung mother. Yun nga yung tawag, no? Dati, kung natalo mo na yung mother. Natalo mo na yung mother, di ba? Satisfying eh. Oo. Ang pinakamahirap i-justify is, kasi ako, adik ako sa Fortnite ngayon. Ang pinakamahirap i-justify is yung skins. Pagbili ko ng skins, pagbili ko ng battle pass, Fortnite. Sorry. alam ko na stupid purchase yun. Pero ang saya kasi dahil, ewan ko every time na bumili ako ng skin sa Fortnite, alam mo yung pikit pindot. Ganun. Kasi wala namang nagagawa yung skins. Sa totoo lang. Wala talaga. Like literal wala. Ano lang siya, aesthetic lang. Tapos hindi ka naman gagaling. Pero wala nung last time pinakamahal na binili ko na skin is yung bundle ng Iron Man Captain America. Question sa skins ng Fortnite. Sorry, hindi ko na ano yun. Yung skins mo doon is kaya mong parang kaya mong i-grind na yung currency niya or hindi, or pera lang talaga. Hindi. Literally, hindi ka magkakaroon ng free na skin. Siguro magkakaroon ka ng free skin kapag, kunwari, yun sa Disney, meron kang Disney account, tapos ililink mo sa Epic Games, meron kang libre na glider. Ganun lang. Merong free na skin, makukuha mo pag nilink mo yung Lego account mo sa Fortnite. Kaso ang pangit ng skin na yun, tapos alam ng mga tao na free skin yun. Alam mo yun? Pero kasi pag bumili ka ng Battle Pass, meron ka namang makukuha na V-Bucks na balik. Para sa akin, sulit yung Battle Pass sa Fortnite kasi sobrang dami mong skins I think kahit sa ang game, alam niyo yan, basta naglalaro kayo Battle Pass, sulit yan. Yung nilalaro ko 7 Nights, konti lang may alam yun, sure ako na onti lang. Pero yung parang gacha game yun? Gacha game. Sobrang sulit nung parang battle pass doon. Although yung skins doon is kaya namang i-grind, pero may mga perks yun eh. 'Di ba? Dota, skin, battle pass, mura ang skin sa Dota. Wala lalakas ba yung character mo? Hindi naman. As in, design lang talaga. Sa ML, wala putik, rin. ang dami kong pinagbibilin skin doon. No? Ngayon, hindi na ako nag-ML. Pero ang dami kong skin doon sa account na yun. Wala ka rin makukuha doon. Wala lang. Maganda lang. Aesthetic. Like, siguro meron ka lang nakukuhang gratification or hindi ko alam. Ano siya dopamine hit. Pogi Ganun. Kasi gets yun na. Parang ganun lang yun. Ganun lang yun. Skin, clothes, Pogi Ganda Ganun lang. Hindi ko hindi ko i-justify yung pagbibili ng skins. It's just that meron ako extra. Kumbaga parang, pag nabili ko, parang, iron, buwabaril. Buti sa Dota na, nagmura, parang 200 pesos. Sobrang dami mo nang mabibiling skin. May ibang skin doon, 2 pesos lang, 3 pesos, 5 pesos. Naglalaro ko ba Dota? Ngayon? Talaga? Konti lang? Tara, 1-on-1. Kala mo. Sa Fortnite, ang isang skin siguro 700, 800. Ang isang skin. Tapos pag bundle, mga 1-2. Ganun. Dalawang skin siguro yun. Mga bundle, mga 1-2. Bad trip lumabas yung Cyclops. Napabili ako agad, Cyclops. Sa Fortnite, kapag lumalabas sa shop, siguro mga 3 days lang sa shop. Tapos hindi mo alam kung kailan babalik. Talaga? Rotate yun. So parang, gumagawa siya ng... Kukunin ko na ba to? Oo, ganun. Gumagawa siya ng sense of... Will I let this chance pass by? Ganun. Gumagawa siya ng fake sense of urgency. So parang, biling ko ba? Mawawala na. Tapos, ano pa yun? Kapag mawawala na siya sa shop... Gumagawa siya ng sarili ng scarcity, no? Pag mawawala na siya sa shop, lalagay doon, last day. Para makuha mo yun.
So, mga... yung nabiktima ako nung Cyclops, nabiktima ako nung Doctor Doom 2099, nabiktima ako nung Iron Man tsaka Captain America na skins. Tapos yung last 2 battle passes. Oo, doon sila kumikita eh. Sasamahan nyo. Yung Fortnite, yung Epic Games, yung gumawa ng Fortnite, ang kapal ng mukha. Nagmahal pa. Alam mo reason kung bakit nagmahal yung V-Bucks sa Epic Games. Ano daw, kailangan nila mag-cut ng costs. Tangina, $1 billion company kayo. Kailangan daw nila mag-cut ng costs. Ang dami nilang, nag-fire sila ng mga 1,000 people, nag-close sila ng 2 divisions, tapos nagtaas sila ng presyo ng V-Bucks. Bakit? Pero, titigil ka ba maglaro? Hindi. Hindi. Oo, maglalabas nga ng Toy Story, maglalabas daw ng Ben 10. Ano alam nila paano i-take advantage yung mga Oo. soft, innocent hearts natin eh. Oo, soft innocent. Yan ang tamang description para sa ating dalawa. Anyway, moving on, pupunta tayo sa ating ad break. Thank you so much sa Pickup Coffee. Hindi namin kayo sponsor, pero thank you so much pa din kasi Kasi medyo nagmamadali, kaya kayo yung naging choice. Pero, oo, dapat naman. Walsy Coffee to eh. dapat, Dapat local brand, kaso Pickup, baka naman. And maraming salamat sa House of Genesis. Yes, para sa aming table and chairs. Table, chairs, and everything else, this warehouse. Sugar, spice, and everything nice. Yes. And also, again, pupunta kami bukas sa MIAS, sa Manila International Auto Show. Salon. Gagawa kami ng maraming content doon, so abangan nyo yun sa aming pages, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Pag nagpa-picture kayo, kung pwede, may pila kayo. I-shoutout mo yung mga nasa Vespa. VCM, VNPH, Vespa Club of Marikina, tsaka Vespa Nation Philippines. Grabe mga tao dyan, walang ibang ginawa kundi mag-ride. Parang ito, kaka-message lang, gusto breakfast ride sa Pampanga. Balikan, uwi ka agad. Kala mo, lapit, Hilig nila dyan, Quezon, breakfast ride. Batangas, breakfast ride. Kala mo, mga di pamilyado eh. Pero na-enjoy ko. Kasama pa rin ako. Shoutout nga pala sa mga nasa car scene, sa Club Centra PH. Shout out kay Justin, yung account na Poging Centra sa TikTok. Papakita ko dito. Siya yung naging una kong friend sa Nissan. Yung Poging Centra, yung Centra ni Justin, N16, katulad nung akin. Pero sa kanya 1.3, akin 1.6. Shout out kay Pau. Ito yung Nissan niya, yung green na Sentra B14. Ang lamig nung aircon, grabe, nakasakay ako. Tapos, siya yung nagagawa sa Nissan ko. Nako. Sobrang galing niyang gumawa. I-search nyo na lang siya. Kobe pa-focus. Shout out. Great. Local brand yan. Motorcycle wear. Sobrang solid. Tapos yun yan, local pa. So, support local. Mura, quality. Parang Genesis. Shoutout nga pala sa mga tropa ko na nagni-Nissan din. Sobrang gusto ko i-commend yung Nissan na community. Onti lang kasi yung mga Sentra, yung mga Sentra boys. Onti lang. Tapos, halos lahat ng mga nakausap ko na merong Sentra, ang babait, informative. Kasi onti lang eh. Ituturo talaga sa'yo kung ano yung dapat gawin, ano yung mga maganda, ano yung mga mukhang tanga, yung mga ganun. Tuturo talaga nila sa'yo. Speaking of, pag ang community lumalaki, pumapangit talaga, Pag lumalaki yung community, sobrang tumutoxic. Parang yung na-mention ko kanina sa Vespa, karamihan dyan mga may kaya. Pero pagka sobrang dami na nila, merong kamote, merong kupal, hindi sa group namin. Pero in general, pag ang community sobrang dumadami, nahaluan na ng mga oops. Ako kasi, kaya ako nag-Nissan din dahil feeling ko, sobrang mainstream nung isa. Okay. Sobrang mainstream. Tapos yung isa naman, puro matanda. So, hindi ka makapag 6'7" doon eh. hindi ka makakapag-skibidi toilet, Ohio Riz. Shoutouts talaga sa Nissan kasi ang maganda yung community. Medyo lumalaki na rin ngayon. Hindi ko alam, bored ba kayo dun sa kabila? Pero medyo lumalaki na. Magmamahal daw yung parts. Pero parang hindi naman. Pero anyway, yun nga. I-follow nyo kami sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, especially sa Spotify. Mag-subscribe kayo sa Spotify. Thank you talaga. Thank you. Mag-comment kayo kahit walang kwentang comment. Kung umabot kayo sa part na to, pumunta kayo sa comment section, i-comment nyo, walang kwenta. Yun yung walang kwentang comment. Yung mga comment nga nung sa third episode, kaya kami dun eh. Oo. Like, gets ko. And sana all lumaki sa isang nurturing Christian family. Maganda yon. Good for you.
Meron ka bang hot take sa pag-hobby? Ako na muna, meron akong hot take sa pag-hobby. Ito lang yung gusto kong sabihin sa mga tao. Your hobby is not your personality. Your hobby is not your personality. Gets ko that you get known sa hobby, ganyan. Pero wag mong gawing personality yung hobby mo. Kasi pag ginawa mong ganun, parang nagiging toxic na minsan. Ako, hot take ko dyan is, actually hindi mo siya hot take, pero Parang more of totoo a siya, truth. reminder naman na we have our own preferences. Kung gusto nyo ng Honda, gusto nyo ng Nissan, ganun pa, you do you, may kanya-kanya talagang tayong preferences. May iba sa inyo, hindi gusto Vespa, pero tanggapin natin hindi, number 1 Vespa. Tapos may iba dyan, JDM may number iba, 1. ito, Giorno, ang gaganda naman ng mga motor nila. Lahat yun maganda naman eh. Kanya-kanya tayong trip lang yan. Maliban lang dun sa mga nagtututukan tangina nyo talaga. Ang pangit ng motor nyo. Sorry, kahit anong gawin nyo, ang pangit ng motor nyo. Ito yung okay lang kung hater kayo, bash kayo, okay lang. Pangit talaga. Pangit. Reminder lang sa mga car enthusiast na laging nagmamarunong, laging, dapat ganyan, dapat ang bilin mo is yung mahal. Dapat bilin mo ganyan. Kanya-kanya tayong hilig, kanya-kanya tayong hobby. Huwag mong i-impose yung mga hilig mo sa ibang tao na hindi naman hilig yon. Okay lang mag-advise, okay lang na magbigay ng mga pointers and suggestions, pero yung tipong nangge-gatekeep ka, yung tipong sinasabi mo na kapag hindi ganito yung part na nilagay mo sa sasakyan mo, kanya-kanya yan. So, although meron talagang mga setup ng tanga. Meron talaga. Kaya ko maka-appreciate ng concept na iba. Kahit hindi ko, hindi ko siya preferred concept, pero marunong ako mag-appreciate talaga. Kaya ko. Kasi kahit, maliban dun sa nagtututukan ng motor, ng mga tambucho lahat maingay. na-appreciate ko. Kanya-kanyang preference lang yan, pero kung marunong ka talaga tumingin ng maganda, kahit ibang design yan, or ibang concept, ma-appreciate mo talaga. Kanya-kanyang concept yan para sa kotse. Merong Euro concept, merong JDM, merong all stock, 'di ba? Kanya-kanya yan. So, kapag hindi yun yung preference mo, pero okay naman, hindi mo kailangang i-down yung mga tao na gano'n yung ginagawa. Although, like I said, meron nga talaga mga setup ng tanga. Ibi-blip ko. Yung mga sinesetapan nila yung Mirage, gano'n. Yung mga sinesetapan nila yung BIOS. Hindi pangit ang Mirage, hindi pangit ang VS. Hindi pangit ang Mirage, hindi pangit ang BIOS, pero ang purpose nila is pagiging economy car. Hindi siya... Pero ipipilit mo na kunyari, naka-dual exhaust. Oo, pero fake exhaust. May forma yung Vios na maganda. Meron. Yung clean. Yung feeling ko pag Vios, yung clean lang. Meron sila, yung may nakita ko Thai concept na Vios. Ang influence ang ganda. Pero meron kasi talagang mukhang... Meron talaga na parang pinili. Nakaka-appreciate naman ako ng ibang concept. Kaso yung mga ganon, it's too far. Sobra na. It's too much. It's too much. Yes, your money, pero pangit. Your money, your rules, pero you can't blame people kapag sinabi nilang... Setup ang tanga. Pag na-post ka sa setup ng tanga, hindi ka pwede magalit. Choice mo yun. Parang yung ginagawa nila sa ngayon, sa VinFast, yung ginagawa nila, maliit siya. Kasi ginagawa nilang parang pang off-road. Kasi bagay naman. Bagay Jimny, naman. Yung mga ganon, may binabagayan kasi. Pero you do you. Minsan kasi yung pagkakagawa rin. Naisip ko lang din, yung pagkakagawa. Depende sa kung sino yung gumawa. For example, sa Japan, yung ginagawa nila yung mga, medyo malalayo tayo Okay lang. Yung mga vapan, yung van na ginagawa nilang parang sporty. Okay lang. Hindi ko siya type. Kasi mga high A's. High A's? Hindi ko siya type, pero... Hindi ko siya type, pero na-appreciate ko siya. Ang ganda ng pagkakagawa. Meron akong nakita na hindi high A's Alphard. Ang ganda! So, hindi ko talaga siya bet. Pero na-appreciate ko yung pagkakagawa. Hindi ko siya gusto, pero nung nakita ko, respect. Yeah. Ganon. Parang, ganon. Pag maganda yung pagkakagawa, respect. Like, it's not for me, pero respect. Meron naman, it's not for me, pangit. Cover mo na yan. Setup. It's not for me. Sayang pera, gano'n. You're not for this planet. Nagkaroon ka ba ng mga moments na nag-overspend ka sa hobby? Best pa? Best pa, oo. Kasi... Ano ang example doon na nag-overspend ka? Na pwede namang hindi, pero for example, side mirror. Okay. Bumili ako ng side mirror worth 4,500 siya or 5,000.
Tapos nag-end up ako, hindi ko rin ginamit. Andun pa rin sa bahay. Bakit di mo ginamit? Pogi, gusto pogi, pero yung function niya hindi na okay. Ano siya, parang maliit? Or... Masyado mababa, tapos Mm. tumatama lang sa shoulder ko. Para yun yung mga example, bumili ako ng mga ganong sa iba mura yon, para sa situation ko mataas-taas yung 4,000, 5,000. Tapos ang nangyari, end up ako sa side mirror na nagkakahalagang 1.5 lang. Tapos mas okay yung function niya. Yung foot rack na kailangan na nilagay ko doon sa yung sa gitna ng motor. Wala mo ko nilalagay doon eh. Actually, apakan lang ni Micah yun pag umaangkas kami, like tapat lang ng bahay, may experience lang niya. Baka may brush ka agad yung motor ko. Ayun, apakan lang niya. Hindi ko siya nagagamit, wala siyang function at all, pero 3,500 or 4,000 overspending eh. Ayun, luho. I think kahit anong luho, basta luho. luho is overspending in a way, I think. Ako siguro sa games. Kasi gusto ko sana sabihin yung ilaw. Kasi yung projector lights, justify ko talaga kailangan yun. Kailangan yun. Ganda nun eh. Kahit na medyo pricey siya, than compared sa yung mga LED. Kasi mga LED, makakuha ka ng mga 3K. Malakas Maganda na. yun, pero malakas. Malakas. masyado, Although nakakabulag. nakakabulag siya nung nasa harap mo. Yung projector hindi kasi sobrang precise na. So, kaya ko siyang i-justify. Siguro ang mga nag-overspend ako is yung mga games. Bibili ka ng digital game. Siguro Resident Evil 3K. Ano yun eh? Single player game. Hindi naman siya, wala ka namang mga kalarong iba, single player game. Kaya mo siyang tapusin ng ilang oras. After nun, di mo na siya lalaroin ulit. Siguro, yun. Kung nag-overspend ako sa games. Bigla ko naisip, although hindi naman ganun kalaki na gastos, pero yung mga games sa Steam na pag nagsisale, kahit alam ko hindi ko lalaroin, binibili ko. Oo. Yung nag 60% off, nag 80% biling ko. off. 500 na lang, 400 na lang. Lalaroin ko ba? Hindi. Hindi. Nakasale eh. Oo. Bibiling ko. Yan, sobrang mali yun. Sobrang mali Oo, yun. Pag yun. pinagsama-sama mo yan, kahit pa paano. Malaki pa din bibili yun. sana akong Lego pa doon. Oo. Yung binili ko, kailan yun? Last year, sa Toycon? Yung Shell gas station. Hindi ko pa nabubuo. Mag 1 year na. Actually, dito na tayo sa last part. Paano mo justify yung cost sa asawa mo? One, pag sa motor, madali. Kasi yung reason na magagamit naman talaga, which to naman, yung sa intercom namin, 15,000 isa siya, dalawa yung meron kami nun, 30,000 kagad. Pero magagamit namin. Nag-uusap kayo. Pag ano. Yung helmet na medyo pricey, pero magagamit kasi namin yun for safety. Yung ilaw, extra light, magagamit for safety yun. Ang mahirap i-justify is yung mga toys talaga. Lego or building bricks. Paano mo siya justify sa asawa mo? Hindi, kailangan may sobra akong pera. Yun lang yun. Paano mo sinasabi na bibili ako? Okay. Yung paano mo siya sinasabi sa asawa mo? Talong na. Okay lang ba? Bili ako sige na, mura lang to. Naka-discount to. Kailangan lang talaga, puro ganun lang. Basta kailangan meron akong spare money. Hindi magagalaw yung pera pang necessities. Yun ang importante. Ako, ganun din, kailangan may spare money. Pero ganito, pag ako meron akong, gusto ko talaga, love, kailangan ko nito. Sinasabi ko yung presyo, mahal eh. Ganyan, pero gusto ko talaga. Alam mo, life hack? Eto makinig kayo. Alam mo ang life hack para makabili ka ng gusto mo? Bilan mo rin siya. It has worked for me 100% of the time. Pero ang usapan namin is kapag meron akong bibiling sobrang gusto ko pero hindi talaga kailangan, bibilang ko rin siya ng equal amount. Nung one time, bumili ako ng Beyblade na set. Tapos, yung same amount, bumili si Mitch na makeup, same amount. Parang kami masaya. Pero yun nga, kailangan meron kang extra. Kailangan meron kang spare. Kasi luho nga yan eh. Hindi dapat yan. Hindi priority ang luho. Ano ang pinaka-creative way na nag-justify ka? Yung parang nag-mental gymnastics ka para i-justify itong purchase na to. Hindi sa asawa kahit sa sarili mo lang. Kasi ako, ang lagi ko sinasabi, kunwari may binili ako na super gusto ko talaga. Sabihin ko, hindi, ang iko-content ko na lang para mo ROI. may bigyan ako na aalala. Sa pagko-content din, itong camera.
Yan, itong camera. Yan, camera na yan. Kasi, magkano rin ba yun? 22,000. Tapos, wala akong spare money nun. Sakto, nagko-content, kailangan kong mag-content para sa, sa BYD. Tapos, in fairness naman, sa cellphone pa lang gamit ko pala. Tapos, nakakakuha naman ako ng mga booking gamit dahil sa mga content ko sa cellphone. So, what more, kapag ang gamit ko is mas magandang camera. Mas magandang mic. Mas magandang mic, nakabili. Ako ganun din itong camera. Literal kasi ako, pag nagko-content ako, phone lang Kasi, Pero nabawi ko kasi talaga. Nabawi talaga. Dahil sa mga Ako din. content na yun, nakakuha ng booking ng worth, yung nag-book ng 1 month. Repeat client siya for the 3rd time, is itong huling book niya is for 1 month. Tapos meron ka ding na-book ka na nagbayad ng damages. Yun, ROI talaga yun. Dahil sa camera na Dahil yun. sa camera. Dahil sa camera na to. Na-videohan ko yung nakakuha ko ng proof at napagbayad ko siya at sobra-sobra pa para sa camera. Dati bumili pa ako sa ibang camera ROI. Context lang, kwento ko lang mabilis. Kasi nga, di ba sila Daniel, meron silang Genesis Transport Services. So, nagpaparenta sila ng BYD, nagpaparenta sila ng mga kotse. Basta car rental, self-drive na car rental. Merong nag-rent sa kanila ng BYD, tapos sinangla yung BYD, yung pera na nakuha niya, pinang-casino niya, tapos buti na lang, may proof tayo, meron tayong may video, may proof. may GPS, tas may video dahil nga dito. Kaya nagko-content ako pagka pagka nag-turn over ng sasakyan. Para may proof ako ng kaliwaan. At nagbayad, nagsettle ng more than bayad ng camera. See? Anyway, survival tip. Kung meron kayong mga hobbies, sabihin nyo sa asawa nyo o sa partner nyo yung totoong mga presyo. Oh. Sabihin nyo. Ako, natatoxican ako sa mga asawa na na pinagbabawalan yung mga asawa nila. Ano masabi mo about that? I think depende, kailangan, we have to consider yung situation. Pero, Hindi, sabihin lang natin na merong okay means. naman. Oo, kasi matik yun Sabihin natin Pagka merong means. condolence dun sa Sa lalaki. lalaki. Oo. Condolence. I mean, sobrang sorry swerte kami ni Joshua na yung vibes namin is sobrang supportive sila sa Mga lahat gusto talaga namin. Sa lahat supportive sila for as long as we have the means to support yung expenses na yon. Yes. Kasi hindi naman sila magkabawal if tingin nilang okay naman Hindi naman sila As long as bayad yung bills, as long as kumakain yung mga anak, kumakain yung pusa ko, as long as kumakain kami, kung merong extra, go. Sobrang reasonable kasi ng mga asawa namin na, pag may pera, bakit hindi? Kung wala, kung masaya ka naman dyan Ganun yun. Kaya ako pinapaalam ko. Sa akin gumagana yung totoong wait lang, tatanungin ko sa asawa ko. Ako din. Wait lang, tatanungin ko asawa ko. Alam ko na merong mga partners talaga na grabe sobrang katoksikan. Toxic lang talaga. Pero feeling ko naman meron talaga mga walang pag-asa. Pero yung tipong alam mong may mabait naman. Kunwari, mabait, reasonable. Sabihin mo na. Sabihin mo yung totoong presyo. Sabihin mo na, kaya naman this month, bayad naman lahat ng bills. Gusto ko lang i-treat yung sarili ko for my own mental health. Ganyan. Gusto ko lang i-treat sarili ko kasi gusto ko talaga nito. Gusto lang. Kasi gusto yun ko. Talaga Ganun. Kung mahal ka nung asawa mo at kilala ka niya at naiintindihan ka niya, at alam niyang enjoy mo talaga yun, baka maging masaya pa siya sa'yo pag nabili mo yan. Or baka siya pa yung magbili sa'yo. Lungkot no na may mga asawa na talagang Hindi ko rin hindi ko maintindihan Parang ito, may gusto akong helmet. Aray yung brand niya. Kasi yung presyo niya, maaray din talaga. Wala pa akong pambili nun, so hindi ako bibili nun. Tapos, may kaibigan ako nagtitinda ng nagbebenta ng mga original cap nun. So, bibili ako nun para siyang manifesting lang. Na doon ako mag-start sa cap. As ang bibili ng cap, si MJ. Ganoon. Support! Kung mahal ka talaga ng asawa mo, at alam niya kung ano yung mga gusto mo, magugulat ka na lang, bibilang ka Ay, sorry. Sorry. Magulat ka na lang, bibilang ka na. Gulat ka na lang, binili na para sa'yo. So, recap tayo Recap. Yun, control, spend within your means. Second, sinabi ni Josh, Shark, sabihin sa asawa niyo.
kung hindi mo kayang sabihin sa asawa mo, hindi hobby yan, secret yan. Sabi mo sa kabit mo. Mali. Yan ang problema. Sa iba sinabi. Yan ang problema. Ibang hobby pala yung gusto eh. Iba Kaya pala. pala hindi masabi yung hobby. Magbago na kayo. Magbago na kayo yung mga, ay nako. Kaya pala nagigibit sa inyo yung mga asawa nyo eh. Kaya pala nagagalit sa inyo onting galaw eh. Ang dami kong yung galing ako sa marriage booster sa Victory. Tapos yung kasama namin sa table, mga matanda. Talagang from experience, lahat talaga ng mga matandang lalaking nakausap ko. Hindi yung matanda, basta mga mas experience. Yung isa lang yan, happy wife, happy life talaga. Totoo yun. Totoo yun. Wala akong masabi. Amen. Totoo yun. Amen. Amen. Happy wife, happy life. Tatahimik ang buhay mo Ano if ba naman mabait to? ka. Hobby, tungkol sa atin, ang ending sa asawa pa rin natin. Siyempre, happy wife, happy life. And before tayo mag-end, gusto ko lang itaas natin lahat ang ating kanang kamay and repeat after me, okay? What's this business for? Okay, so I state I- your name, I, Paul Joshua Daniel P. Navarro. Belmonte, do solemnly swear do solemnly swear that I will love that I will love my, state your hobby, my building bricks and Vespa, my toys and Beyblades and Fortnite and my car, but not more than my wife but not more than my wife and my bank account. and my bank account. I promise I promise that for every part that I buy, that for every part that I buy for my project and for my hobby, for my project and for my hobby, I will do at least 2 chores for my wife. I will do at least one chore for my wife. Hindi, 2 chores. 2 chores for my wife. Oh, MJ, may record. And finally, And finally, I acknowledge that while this hobby is expensive, I acknowledge that while this hobby is expensive, it is literally keeping me sane. it is literally keeping me sane. So help me God. So help me God. Very good. Very good tayo lahat. Sa mga very good tayo lahat. Nagtaas ka ba ng kamay mo? Ay, hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Nagtaas ka ba ng kamay mo? Yung asawa mo ba nagtaas ng kamay? Pledge. Yung mga misis na nakikinig, iparinig nyo sa asawa nyo to. Ipa-pledge nyo siya. Sabihin nyo, tignan mo si Chairman D tsaka si Shark, oh. Tignan mo, dapat ganyan. Ganyan. Good example. Wow. Tapos mangyayari ng majority ng listeners na babae na. Thank you so much for listening to this episode. Pakilang week na natin, week 4. Week 4. Week 4 na tayo. Yung parenting, pupunta tayo doon. Kasi dapat ngayon yon pero na-delay lang ng onte. Pero pupunta tayo doon about sa parenting. Gagawa kami ng maraming content, hindi lang yung podcast content. Bukas, nandun kami sa Manila International Auto Show. Every Saturday, 6 p.m. post namin yung aming mga podcast. As usual, thank you for leaving your baggage and thank you for your cooperation. Anyway, thank you so much for listening. Welcome to the Baggage Counter. See you next week, 6 p.m. Saturday. All right, let's go. Woo! All right.